Hello and welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Ngayong araw na ito ay patuloy po tayong sasagot sa mga tanong ninyo na kung saan ay maliwanagan po ang bawat isa sa atin. Alam po natin na kung saan ay iba't iba ang nanonood dito at nakikinig sa channel na ito at iba't iba rin po ang pananampalataya. Nang sa ganun ay huwag po tayo magkaroon ng anumang sama ng loob, kundi tingnan lang natin, pagkumparahin natin kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Base po sa kasulatan, doon po tayo maliliwanagan. Kaya ngayon, sasagot po tayo sa mga tanong at manggagaling po yung katanungan kay Reynaldo Lomio. Basahin po natin ang kanyang tanong. Sumasampalataya sama at sa anak. Ang anak dito, salita ng Diyos. Hindi iyon sa persona. Sasambahin mo si Lord sa katauhan, wala iyon sa Bible. Mali ang unawa mo. Ngayon, sa mga bagay na yan, ay binibigyan po tayo ng challenge, Gina-challenge tayo na kung saan ay wala daw sa katauhan ng Panginoon Kristo na hindi daw dapat sambahin si Lord. At si Jesus, kung tinutukoy po diyan na anak, ay hindi raw yun persona at yun daw ay salita ng Diyos. Kaya halika't alamin natin sa mga kasulatan at yung iba rin ay kung ganito rin ang mga kaisipan ay maliwanagan sila, mabuksan yung kanilang kaisipan. May basehan naman po tayo sa pamagitan po ng kasulatan at doon natin mababasa. Kaya halika't umpisahan na natin nang sa ganun ay maliwanagan ang bawat isa sa atin, lalong-lalo po kay Reynaldo Lomio. Ito po yung mga talata na dapat natin panghawakan na kung saan ay magpapatunay po na si Kristo ay anak ng Diyos at may pagka-persona. At kailangan din natin sambahin si Kristo sa Espiritu. Maging sa panahon niya na kung saan ay nagkatawang tao, sinamba rin po siya ng mga lingkod ng Diyos na pinili ng Diyos ng mga apostol. Kaya't halikat ating basahin upang mabigyan tayo ng liwanag. Ngayon, basahin po natin sa mga aklat ni Juan, chapter 5, verse 26. Sabi po dito sa kanyang mga sulat, sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ngayon, para makita mo, sa tanong mo, Reynaldo, na kung saan yung ating hinahanap na kasagutan, yung ama may buhay sa kanyang sarili. At yung anak, may buhay din po sa kanyang sarili. Bagamat siya tinatawag na salita ng Diyos, totoo po yun. Nagkatawang tao nga po siya Di ba? Mamaya mapapag-aralan din natin yung pagiging persona ni Jesus o nung anak ng Diyos. Di ba dito sa talata naman natin binasa, malinaw din naman po na kung saan ay binibigyan din ito ng diin na kung saan ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kung yung ama may buhay sa kanyang sarili, maging yung anak may buhay sa kanyang sarili. So ito po yun, nakita po natin yung sagot. May pagkapersona din po yung kanyang anak. Ngayon, babasa pa tayo ng mga talata nang sa ganun ay mabigyan ka ng liwanag sa mga kasulatan. Basahin din natin sa aklat ng Mateo, chapter 14, verse 33. Sinamba ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Di ba? Yung anak ng Diyos, sinamba nga po ng mga apostol. Yung sinasabi mo sa iyong mga tanong na kung saan ay sa katauhan ni Jesus o ni Lord na ating Panginoon, sabi mo hindi mababasa sa Biblia o sa Bible o sa kasulatan. Tapos sabi mo mali ang unawa mo. O ngayon, kung mali man ang unawa ko, o baka ikaw ang nagkakamali ng pangunawa, muli nating basahin ito, para bigyan kita ng malinaw. Alam ko, may isip ka naman para unawain mo ito. Depende lang sa iyo kung talagang ayaw mong unawain. Uulitin ko po, Mateo 14:33. Sinamba siya ng mga nasa bangka. Ibig sabihin po, nung ating Panginoon Kristo ay nasa bangka, sapagkat yung Panginoon ay pinauna po itong mga alagad niya papuntang Galilee, na kung saan ay itong mga alagad nito ay nakasalubong po nila yung bagyo, lumakas po yung hangin at sila ay halos lumubog na. At dumating ang Panginoon upang sila ay
salbahin o iligtas. At nakita ni Pedro na kung saan ay ang ating Panginoon Jesucristo ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. At ngayon at pinatigil pa yung bagyo. Ngayon nakita natin na kung saan ay namangha ang mga alagad na kung saan ay totoo nga na ikaw ang anak ng Diyos, di ba? Kaya sinamba ng mga alagad yung Panginoon Jesucristo sa katawang tao. O di ba? Sabi mo dito, no? Sa katauhan ng Panginoon Jesucristo ay wala daw tayong mababasa na sinamba si Kristo. Yan po, malinaw po. Para maging matibay pa, meron pa tayong talata na mababasa. Kaya dapat maging dalawa ang saksi, no? Ibig sabihin, para magpapatibay na kung saan ay paniwalaan mo. Ngayon, Mateo 28:16 hanggang 17, basahin din natin para makita natin ang mga alagad ay sumamba kay Jesus nung nasa katawang tao. Mateo 28:16, samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. 17, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Di ba? Sinamba nga po eh. O ngayon, baka ikaw'y nag-aalinlangan katulad ng ibang mga alagad na kung saan ay nakakita na ng himala at nakita ng mga alagad na ito kung paano ang Panginoon Jesucristo ay nagkaroon po ng mga ibang mga bagay na ginawa, hindi pa rin sumampalataya. Kaya yung mga taong minsan talaga kahit may himala na ginawa ang Panginoon ay hindi pa rin naniniwala. Ganun pa man, ay hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi po sa pilitan. Ang sabi nga ng Panginoon, yung nagnanais na sumunod sa akin ay kalimutan yung sarili. O, di ba? Mas matindi po yun. Bakit kalilimutan? Basahin nga natin. Basahin po natin sa Mateo 16:24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. O, di ba? Yung salitang tanggihan, o, di ba? Ang kanyang sarili. Ibig sabihin po, pag susunod ka talaga sa Panginoon ay yung mga bagay na desire mo at yung mga gusto mong mga priority sa buhay mo ay bibigyan mo yun ng puwang. Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ang mas mabuti kaysa doon sa mga bagay na plano mo sa iyong mga buhay. Diba? Minsan, ang gusto ng tao magkaroon ng magandang pamilya, magandang buhay. Pero minsan, dahil hindi marunong mag-ayos ng pamilya, ay nagkakawatak-watak din. Pero diyan, tinutukoy naman, pwede ka namang magpamilya. Ang kagandahan, sumunod ka muna sa kanyang pamamaraan para makita mo yung maayos na pamilya. At sa ganun ay hindi magkawatak-watak sapagkat matuturuan mo yung sarili, ang iyong asawa at mga anak na magkaroon po ng takot sa Panginoon at matutong sumunod sa paraan ng Diyos. Nang sa ganun ay magkaroon po ng pagkakaisa, maayos na pamilya, nang sa ganun ay hindi sila mapahamak. Yan ang dapat nating malaman. Akala nga natin kapag sumunod sa Panginoon, lilimutin ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili. Yun po ay isang bagay na kung saan ay sarili mong pamamaraan. Na kung saan ay magkakaroon ng failure. Pero kung sa paraan ng Diyos, kasusunod, pag ikay nagpamilya, hindi magkakaroon ng kaguluhan sa isang pamilya. Magiging maayos pa nga po yun. Kaya lang, mali ang pangunawa ng iba. Akala nila, sumunod sa Panginoon ay hanggang doon na lamang. Hindi po. Pag sumunod nga sa Panginoon, lalong mapapaganda ang iyong buhay. Kung ikaw ay nagninegosyo, hindi po masama na ikaw ay naglilingkod. Sapagkat kahit nagninegosyo ka at naglilingkod ka sa Panginoon, hindi po yun masama. Ang nagiging masama, yung sinasabi po na ang kapag nagmahal sa pera, di ba, sa kayamanan, nang higit sa Panginoon, yun, doon po nagiging masama. Kaya nga po, dapat meron tayong alam sa mga pamamaraan at utos ng Diyos nang sa ganun ay hindi ka mapahamak. Ngayon, balik po tayo. Nang sa ganun ay maliwanagan po si Reynaldo. Nang kung saan ay naipaliwanag ko na po yung ama may sariling kalalagayan, yung anak may sariling kalalagayan. Bagamat yung anak ay tinatawag na salita ng Diyos dahil ang pagkakaintindi mo dito, di ba? Yung anak ay hindi persona o walang
pagka-Diyos. Ano ho? Ito ay tinutukoy mo lang na ibig sabihin po salita ng Ama. O ibig sabihin ay salita. Ibig sabihin hindi ito mayroong pagka-persona. Ayun ang nililitaw mo, di ba? At nililitaw mo rin na ang Panginoon si Kristo ay hindi sinamba ng mga tao nung panahon siya ay nagkatawang tao. So nabasa naman natin na maging itong Panginoon ay sinamba po ng mga alagad. At yan po, yung sinasabi mo na wala sa Biblia, mali ang pangunawa ko, bagamat ay napakita natin, wag mo naman sabihin mali na ako, no? At napatunayan naman natin na hindi po ako mali. At siguro nagkakamali ka lang sa pangunawa dahil maaari lang ano, kung hindi ako sigurado kung ikaw ay oneness kasi ganyang mga kaisipan ay oneness sa Ama lang kumikilala. Hindi kinikilala ang anak ng Diyos, hindi kinikilala ang banal na Espiritu. Kaya oneness po sila. Kaya yung banal na Espiritu, kung meron ka, magagabayan ka. Kasi ang banal na Espiritu, ipagkakalob ito sa mga taong sumasampalataya para makilala ang Ama, makilala yung anak. Yun po ang purpose po ng Santong Espiritu na ipagkakalob sa mga taong sasampalataya at susunod sa paraan ng Ama at sa paraan ng anak. Yan ang dapat nating malaman. Ngayon, ano pa ang gusto mong ilinaw? So, alamin natin yung pagiging Diyos ni Kristo, bakit nga po siya ay tinatawag na salita. Ngayon, may mababasa po tayo mga ganitong talata sa mga kasulatan. Basahin muna natin po sa uklat ng Juan chapter 1 verse 1. Nang pasimula na raw na ang tinatawag na salita. Ang salita kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kung uunawain mo, no, na kung saan yung Diyos po ay may kasama. Ang kasama po ay tinatawag na salita. Ngayon, sino yung tinatawag na salita? Tuloy lang natin sa verse 2. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Sino po yung kasama ng Diyos? Alamin natin sa verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Ibig sabihin po, yung salita ay namamagitan na kung saan ay manlilikha din. Co-creator nung amang manlilikha. Ano po? At ngayon, para mas matibay pa na makilala natin yung salita ay yun po ang tinatawag na anak ng Diyos na kasama ng Ama sa paglikha. For ang salita ang pinagmumulan ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Yan ang dapat nating malaman. Ano? Kung magja-jump na lang po tayo sa verse 10 kasi masyadong mahaba para ini-emphasize ko lang po sa inyo na kung saan ay ang Kristo o yung anak ng Diyos o yung Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao at pumarito sa mundo. Puntahan natin yung verse 10. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Ibig sabihin, hindi kinilala ng mundo, hindi kinilala ng mga tao na si Jesus ay nagkatawang tao. Katulad mo, hindi mo yata kinikilala si Kristo ay nagkatawang tao. Kasi kapag hindi mo kinikilala si Jesus na nagkatawang tao, maaaring bulaan ang iyong kaisipan. Pag sabihin bulaan, naturuan ka ng maling aral. Na kung saan ay ayaw mong paniwalaan yung pumarito sa mundo, na kung saan ay nagdadala ng mabuting balita. Ngayon, para mas matibay pa ang ating pagkakilala sa Panginoon, yan, puntahan natin naman ang verse 11. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Kaya nga may pagkapersona nga po yung Panginoon Kristo. Kung siya'y salita lang, hindi siya makikita. Kaya nga po nagkaroon siya ng katawang tao para magpahayag ng mga salita ng Diyos sa kanyang kababayan. Ibig sabihin, bakit naging kababayan? Kaya nga po ay isinilang siya sa lahi ni Haring David. Doon sa line of descendants ni Haring David. Kaya kung matetrace natin, mula doon sa panahon po na ipinangako ng Panginoon, mula kay Abraham, diba, kay Haring David, hanggang sa siya ay ipinanganak ng isang berhen. Sapagkat po yun ay nasusulat at yun po ay propesya ni Propeta Isaias, na kung saan yung tagapagligtas ay ipapanganak po ng isang berhen. Kaya doon po nanggaling sa descendants ni Haring David. Okay?
At ngayon, patuloy pa nating unawain. Puntahan natin ang verse 12. Ngunit ang lahat ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, para maintindihan mo, no? Magkakaroon ka ng connection sa Diyos kung ikaw ay magiging anak niya sa pamagitan ng iyong pagsampalataya sa anak ng Diyos. Kaya kung hindi mo kinikilala si Kristo na anak ng Diyos at sinasabi mong salita lang yun ng Diyos, ay hindi ka maliligtas. Kasi kung ang paniniwala mo lang ay si Kristo ay isang salita lang at hindi nagkatawang tao o hindi siya anak ng Diyos, ibig sabihin, ilang Ama, ang iyong kinikilala, hindi ka maliligtas. Kaya nga dapat pa nating alamin sa mga kasulatan para maging matibay ang iyong pagkakilala sa Kanya. Puntahan naman natin yung verse 14 para malaman mo talagang yung anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Basahin natin sa verse 14. Nagkatawang tao ang salita. Yun. Diba yung sinasabi mong salita? Yun, nagkatawang tao. At namuhay na kasama natin. Ibig sabihin, nakasama ng mga apostol. Kaya nga po nagpapatunay na kaya isinulat sa mga kasulatan, mababasa natin, sila po yung witness. Kaya isinulat na kung saan yung salita ay nagkatawang tao. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. O diba? Malinaw? Kaisa-isang anak ng Ama. Pospos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang sinasabi niya. Yan po ang malinaw. Kaibigan, naway nabigyan ko ng kasagutan ang iyong katanungan at itong tanong mong ito na kung saan ay sumasampalataya sa Ama at sa Anak, malinaw po yun. Kailangan natin sumampalataya sa Ama at sa Anak. Ito ang magpapalinaw sa atin para bigyan kita ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Dito po sa Juan chapter 14 verse 1, basahin natin. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. So ang pagsampalataya hindi lang po sa Ama, doon sa Diyos, maging doon sa Anak, sasampalataya po tayo sa Panginoong Hesukristo. At isa pa, bigyan pa kita ng isang magandang paliwanag. Juan 12:24. Nagsalita si Jesus ng malakas, ang sumasampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya, kundi pati sa nagsugo sa akin. O, di ba? Maging yung Ama, isinugo si Kristo dito sa mundo. Kaya kailangan nating sambahin yung kanyang anak, maging yung nagsugo, ibig sabihin yung Ama na nasa langit, sasambahin din natin. At isa pa, para maging malinaw pa sa'yo, na kung saan ay patibayin ang iyong pagkakilala at huwag kang magaya sa iba. Pero kung hindi mo ito pakikinggan, nasa iyo na, hindi naman kita pinipilit. Kaya unawain mo ang talatang ito na aking ibibigay sa iyo. Juan 16:23, sa araw na yon, hindi ninyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ano mang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Kaya, doon sa paghingi pa lang po, hindi lang sa Ama tayo hingi, kailangan may authority rin po ng kanyang anak. Kaya nga po, makikilala natin yung Ama at ang Anak ay iisa. Mababasa din natin ito sa John 10:30. Basahin din natin para maunawaan natin yung sinasabi ng kasulatan na kung saan yung ako, ang tinutukoy po ay si Kristo at ang Ama, yung pong makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, iisa sila. Meron pong tinatawag na ang paghingi sa Ama ay meron pong authority ni Kristo. Kung sama ka lang hihingi at walang authority ni Kristo, hindi mo matatanggap ang biyaya. Kaya yung pagsampalataya sa Anak at sama, ito po yun. Kailangan natin ay sampalataya na ng Anak at yung Ama. Kaya yung mababasa natin sa John 14:1, ito po yun. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Kaya Reynaldo, malinaw na ba sa iyo yung Ama, yung po ang makapangyarihan sa lahat? Yung Anak isinugos dito sa lupa para magkatawang tao at dalhin yung mabuting balita ng kaligtasan, makilala ang Ama at makilala ang Anak. Kaya para makita mo pa ang talatang ito, ibibigay ko sa iyo, 1 chapter 1 verse 18 para maging malinaw pa sa iyo na kung saan ipinapakilala ng Anak yung kanyang Ama. Basahin po natin sa verse 18. Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging Anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Di ba't malinaw?
Talagang wala pa pong nakakakita sa Ama, kundi yung tanging anak, yung nag-iisang anak, yung po'y si Kristo ang tinutukoy diyan, na nasa kandungan, ibig sabihin kasama, kapiling ng Ama, na kung saan ay magkasama ito sa simula pa lang, bago likhain ang lahat ng bagay. Yan ang dapat mong malaman, kaibigan, naway kung ito'y nagbigay sa iyo ng liwanag, salamat sa Diyos at iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Pero kung ipagpipilit mo ay si Kristo'y salita laang at hindi walang pagkapersona, hindi siya anak ng Diyos, bahala na ang Diyos ang humatol sa iyo at malalaman mo pagdating ng paghatol ni Kristo. At ang paghatol na yon na kung saan ay hindi mo siya kinilala, matatanggap mo kung ano yung gantimpala mo. Kung ito po'y buhay na walang gan o kaparusahan. Kaya para hindi tayo maparusahan ng Diyos, kumilala tayo sa Ama, kumilala din tayo sa Kanyang Anak. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway patuloy na ang biyaya at pagpala ay sumainyo. Muli nating ibalik ang kapurihan sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo. Hanggang sa muli po na ating pag-aaral. Amen.